Hello mga kaprinting, ako po si EJ Bases. Meron tayong unboxing ngayon mga kaprinting. At ito yung ating wire binding machine. And before we start, please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong unboxing and video tutorial. So let's start! So ngayon mga kaprinting, alam naman natin sa mga previous tutorial, okay, sa mga reels or shorts na ina-upload ko, may napakita na ako sa inyo ng mga machine or which is binding machine. Pero iba ito mga kaprinting sapagkat ito ay wire binding machine. So, sa pamamagitan ito mga kaprinting, marami tayong magagawa, especially notebooks, alright, the typical notebooks na ginagamit for school, and calendars, even mga desk calendar, pwede natin magawa using this machine. So, mga kaprinting, ang ating wire binding machine na pinaka-model po nito ay W12M. So, maraming klaseng wire binding machine, pero ito po yung ating napili, yung W12M. So ngayon mga kaprinting, ito po yung ating W12M. So actually, ito yung nabili namin sa Shopee. So kami, actually yung package kasi nabili natin mga kaprinting, may kasama na po siyang mga wire, yung tinatawag na loop wire. Yan po, medyo madami po yan. So usually, ito po ay A4 sizes, no? So, pwede naman natin diyang i-cut kung maliliit lang naman yung gagawin natin. So, dun sa nabili namin, may kasama na din po siyang, ayan, binding cover. So, sa harap at likod ng ating ibabind. So, ngayon, i-open natin ngayon yung ating wire binding machine. So, ito po is na-order po namin through Shopee, mga kaprinting. Ayan. So, pag binuksan natin, ayan siya mga kaprinting as you can see on your camera. So, yan po, naka-styro siya, naka-box. Tabi lang muna natin itong mga kasama sa package. Okay, buksan natin yung ating wire binding machine. So, dahan-dahan lang mga kaprinting, no? Kasi, actually, may kabigatan din siya mga kaprinting. Hindi siya basta-basta na wire binding machine. Mabigat po siya. Okay? So, yan mga kaprinting, as you can see on your screen, tabi ko lang tong box na to mga kaprinting. Yan. So, naka-styro siya sa mga sides. Yan. Medyo dahan-dahan lang mga kaprinting kasi mabigat po siya, baka mabagsak. Okay? So, yan. Aangat yung pinaka-handle niya mga kaprinting, as you can see on your screen. So, yan po. Naka-plastic pa siya. Okay, labas natin mga kaprinting. Okay. Ayan. So, ito mga printing yung pinaka-ating wire binding machine. So, you can see, hindi siya yung typical na binding machine na isa lang yung nabababa. Ito po ay buong pole talaga. So, left and right po niya is may support para once we press, okay, at nagbutas po tayo mga kaprinting, medyo maganda yung pagkakakapit po niya or maganda po yung mechanism, no? Ito yung ating pinili. So, ngayon mga kaprinting, as you can see, ito yung ating wire binding machine, no? So, kung makikita po ninyo, meron siyang mga butas, alright? So, yun yung magiging guide natin kung hanggang saan yung ating papel, no? So, kung ating papel lalagpas hanggang dito, ito yung guide natin para malaman natin kung saan magbubutas yung ating binding machine. And as you can see mga kaprinting, pwede mong i-adjust yan, okay? So, pwede mong i-ikot ito mga kaprinting. Yan. So, pag inikot natin yung mga kaprinting, pwede nyo pong i-adjust siya. Okay, ayon sa gusto po ninyo. So, kung A4 yan po yan, ilalak natin. So, mangyari dyan po kakalso yung ating paper. Kunyari po, ito po, may ganito po yung kasama. So, na-try na kasi natin, kaya pinunod po natin. So, dyan po kakalso yung ating paper. So, as you can see, ito yung mga butas. Ibig sabihin, sa mga part po na yan, dyan magkakaroon ng mga butas yung ating paper. Okay? So, ano pa makikita natin mga kaprinting? As you can see on the top itself, yan po yung, pag binaba natin yung mga kaprinting, no, bumababa din siya. Yan po yung magpipit-pit nung ating pinaka-wire. Ayan. Katulad niyan sa package natin, merong ganito, mga kaprinting. Yan po yung pipit-pitin niya para mag-close po, mga kaprinting. So, tanggalin lang natin, dahan-dahan natin. Kasi yung mga ganito, mga kaprinting talaga, is kasama na ito sa package. So, as you can see, yan po yan. Okay? So, pag nilagay po natin yan dyan at binaba natin itong handle, automatic, magka-clamp po yan. So, yan po yung pinaka-purpose po niyan, mga kaprinting. Ano pa po? As you can see, mga kaprinting, dito sa may bandang baba po, yan po yung adjust natin para dito po sa ating pinaka-clamp. So, pag binaba natin yan, as you can see, ayan.
Yan po. So, medyo umakyat yung platform niya. Ito, medyo rough siya, parang liha, mga ka-printing, no? So, para kumapit ng husto yung pinaka-metal natin at hindi dumulas. So, may makakapalan itong part na ito. So, yan po, binaba natin. Pag binaba po natin yung mga ka-printing, yan po, mas lalong mapipit-pit po yan. So, syempre, may mga sizes po yung ating pinaka-metal. Yung ganito po, mga ka-printing, no? Yung mga ganito natin, may mga sizes po yan. So, syempre, i-adjust din natin yung mga ka-printing. Yan. So, lagay natin dito sa 12.7. Ilalagay natin yan dyan. Tapos, may papel. Once na ginanon po natin mga ka-printing, automatic po maglalak na po ito. At na-bind na po natin or na wire bind na po natin ang ating document. So, as you can see, ano pa makikita natin mga ka-printing? Ito po, sa side po na yan. Sa may bandang baba. Okay? So, kuha ko ng isang wire, ipapakita ko po sa inyo mga ka-printing kung paano siya. So, sinasabit po yan dyan mga ka-printing. Yan. So, sasabit natin dyan yung wire natin. Yan. Okay. So, sasabit natin dyan ang ating wire mga ka-printing. Tapos, ipapasok po natin dyan yung ating papel na binutas natin dito. So, example, yan po, nilalagay ko po yan dyan yung paper natin. Example po ito. Yan, ano ko sa dulo, ipapasok ko po, then ibababa ko po siya. Yan. So, once na binaba ko mga ka-printing, automatic may mga butas na po yan. So, ang gagawin ko po, etong mismong mga butas na yan, ipapasok ko po yan dyan. Yan. So, pag pinasok ko po yan dyan mga ka-printing, yan po yung pinaka-purpose ng mga hook na yan is to hold this wire po. Ipapasok ko na po yan dyan at iipit ko na po siya para mapitpit po ito at mag-close. Yan po yung pinaka-purpose ng dalawang po niyan. So, as you can see mga ka-printing, no, nakapagbutas tayo kanina at nakita nyo po yun. So, as you can see mga ka-printing, medyo malapit po yung butas din sa pinaka-side na ito. Para din siya ma-adjust mga ka-printing, ito po. Itong pinakapihitan po na ito. So yan, nakatodo po yan. As you can see, i-close up natin. May nakalagay po siyang 2.5 mm. Yan. So hatakin natin. Yan, magiging 4.5 mm po siya. So pag naging 4.5 mm, okay, ito na gagamitin ko. Makapilin yung kabila naman po. Ipapasok ko siya. Okay. Then, punch natin. Ano ang differences niya? As you can see mga ka-printing, yan po, mas malayo na po yung butas dun sa pinakakanto niya versus po dito sa kabila. Okay? So, meron pang isa yan mga ka-printing. Tanggalin ko lamang to mga ka-printing para makita nyo po yung differences. Kasi tatlo po ang pwede din, tatlong mode po o yung tatlo po yung pinaka-adjustment niya. Itong pinakauna natin kanina, yung pangalawa, ito pong side na ito at meron pa pong pangatlo. Mas malayo pa lalo. Okay? So, tinanggal ko po siya. Adjust ko po dito. Okay? From 4.5, hatakin ko pa. Ayan, 6.5 na siya. Punta ulit ako dito, mga ka-printing. Then, butasan ulit natin. Check natin kung ano magiging itsura. Okay, punch natin. Ayan. So, as you can see mga ka-printing, mas lalong malayo siya dito sa pinaka-end part ng ating paper rather than dun sa pangalawa. Okay? And, syempre, yung pinakauna. Yan po, mas malapit siya lalo. So, yan po ang pinaka-main purpose, alright, nitong pinaka-part po na yan. At sa bandang likod mga ka-printing, dito naman po napupunta yung ating mga pinunch or mga pinagbubutas na. Yan. So, as soon as possible, every time na gumagamit po tayo, itapon po natin ito para at least hindi po mag-clog o hindi po masyadong maging madami yung waste po dyan at mahihirapan tayong tanggalin ito in the future pag sobrang dami na pong nakalagay. So ngayon mga kapatid, as you can see, ito yon, no? Yung pinakita ko sa inyo na wire binding machine. Ito naman yung ating comb binding machine. Ito yung medyo luma na, no? Mga ka-printing, no? So yung pinaka, ano po niyan is to bind, ito pong pinaka-comb. As you can see, yan po. So ito yung para dito, as you can see, mga ka-printing, medyo mas malapad siya. Ito, mga boxes siya. Okay? So ito yung ginagamit para sa comb binding machine. Ito naman yung para sa wire binding machine. Yan.
So, yan po yung differences ng dalawa mga ka-printing. Siyempre dito mga ka-printing, ito yung mga ginagamit for office work. Yan, yung mga regular lang na mga document. Ayan, ang kaibang kasi dito mga ka-printing, pwede kang magdagdag pa ng papel. Okay, if you want to add more. Kasi nga madali lang siyang buksan or lagyan ulit ng panibagong pages if you want. Dito nga lang mga ka-printing, pag ito po inilak natin, medyo mahirap po siyang bukahin ulit para lagyan another paper. Yun yung differences ng dalawa mga ka-printing. And ito po, as you can see, it's a Coif brand. Okay? So, same thing naman po, dito nakalagay is 12 papers ang kaya. Pero totoo lang mga kapling, hindi po kaya ng 12 papers to. So, mga 7 or 8, pwedeng-pwede na po yun. And I think same with this one, mga 7 or 8 pages, pwedeng-pwede na siya. Wag lang masyadong puwersa yung mga kapinting kasi baka pumurol agad yung talim ng bawat isa. So kaya mga kapinting, nag-unbox ulit tayo ng panibagong machine. And as you can see, ito nga yung ating wire binding machine. Ito, perfect ito mga kapinting sa mga home base. Katulad may home base business. Even sa school, pwedeng-pwedeng ito, no, panggamit din sa school, pwede rin ito sa office, alright? And ito ay dinagdag natin mga kapinting para at least itong mga papasok ulit or back to school natin, if ever gusto nyo magdagdag ng notebook, desk calendar or hanging calendar, ay pwedeng nyo gawin using this kind of wire binding machine. So syempre mga ka-printing, may another tayong binuksan. Syempre ito lang po, ay pakikiusap ko lamang po mga ka-printing, please like and share and subscribe this channel, and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga unboxing and new tutorial natin. So yun po ulit mga ka-printing, hanggang sa muli. Thank you!